Umakyat na sa 7 ang patay sa landslide sa Maco, Davao de Oro, habang nasa 70 ang natabunan at hindi pa rin nahanap. At live mula sa bayan ng Maco, nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawid. Reniel, kumusta ang rescue operation dyan? Julius, pasado alas 4 ng hapon ay itinigil nga yung search and rescue operations dito sa Barangay Masara. Tuloy-tuloy kasi ang buhos ng malakas na ulan at ang ilang mga rescuer nakakakita na rin every 5 to 10 minutes ng maliliit na pagguho doon sa itaas. Sa bahaging ito ng Barangay Masara sa Maco de Oro, bumagsak ang lupa at mga batong galing sa bulubundukin. Kabilang sa natabunan ang 2 bus at nasa 30 bahay. Makikita rin ang mga nagtumbahang puno. Ganito ang itsura ng Barangay Masara bago ang landslide. Base yan sa litrato mula sa Google Maps. Tingnang maigi ang bahaging ito na sa isang iglap ay natuklap at bumagsak sa mga bahay sa ibaba ng bulubundukin. Pati mismong barangay hall nawasak. Makikita ng malapitan ang malaking uka sa bundok. Tinatayang nasa 50 meters yan o sintaas ng higit 5 palapag na gusali. Ganyang kalaking lupa ang bumagsak sa komunidad. Hanggang ngayong araw, puspusan ang paghahanap sa mga natabunan. Gumagamit na nga ng backhoe. Magdamagan na rin ang trabaho ng mga rescuer. Going pa rin pagkalot, ang uban, ang bus, napadari. Nagkaroon pa natabunan rin, posible. Ayon sa Army Rescue Unit, hindi bababa sa 7 ang nakuha nilang bangkay, 13 ang nasagip, mahigit 30 ang sugatan at aabot sa 70 ang nawawala. Sa tindi ng trahedya sa pilitan ng pinalika sa mga taga-barangay Masara, Tagbaros, Elizalde at Panibasan. Kabilang ang 6 na buwang buntis na ito na lumakad ng halos 1 oras pababa ng bundok. Pinuntahan din ng News 5 ang evacuation center at doon nadatnan namin ang mag-asawang Giovanni at Cristimi Alberto. Nakatutok sila sa cellphone at panay ang pagpapadala ng mensahe sa pamangkin na si Iral na kasama sa mga natabunan. Pero wala itong reply. Hindi kami mapakali kasi hindi pa namin na-confirm na kung saan ba siya ngayon or nakita na ba siya kasi hindi siya nagparamdam po sa amin kahit man chat lang or text lang po. Dito naman sa Lying-in Clinic sa Barangay Elizalde dinadala ang mga nahukay na bangkay. Naabutan naming umiiyak si Annabel Canyo. Natabunan kasi ang kanyang mister. Nay nagpahibalo sa mua dito sir nga kanang kuan ihang paryente. Nga mo na confirm na daw na diri Marigold iyang gidrivean niya. Ang iyang ginasundukan ng mga trabahante sa Apex. Hinahanap pa rin ang lokasyon ng natabunang 2 bus. Sakay nito ang mga empleyado ng isang mining company na katatapos lang magtrabaho. Gumamit na ng air ambulance sa mga sundalo para mas mabilis na maibiyahe sa ospital ang mga sugatan. Kanina naman nagsagawa rin ng aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos. Dumalo rin siya sa situational briefing para alamin ang sitwasyon sa Davao Region na apektado ng baha at landslides. Julius, sabi nga ng ilang rescuer na nakausap natin kanina lang, no, posibleng yung mga naging bitak doon sa taas ng bundok dahil sa sunod-sunod na paglindol noong nakaraang buwan at sunod-sunod din na malalakas na pag-ulan yung sanhi ng landslide dito sa Maco. Julius. Maraming salamat, Reniel Pawid.